how to compute naman yung monthly pension natin. So, dito po, it will depends on the following 3 factors. So, sabi nga po natin, no, um, titingnan din kasi natin diyan kung ilan po yung na-contribute po ninyo, magkano po ba yung mga contributions po ninyo, ayan. So, may tinatawag tayong average monthly salary credit kasi yung iba akala nila 'no, 'pag nakikita nila, "Oh, ano pala, 10,000 pala hinuhulog ko." Hindi po, monthly salary credit po yun. Parang ganito yan, eh, pinakamababa natin is, 560, 'di ba, yung contributions natin. Pero hindi yun yung basis namin 'pag nagko-compute. Ang basis namin is the monthly salary credit which is 4,000. Yun yung minimum monthly salary credit natin. Okay? So, yun po yung magiging basis natin for the average monthly salary credit. The next po is credited years of service. Gaano na ba katagal naging miyembro ni SSS itong si member natin. And lastly, kung may dependent children pa, if any. So yung sabi nga natin, 5 minor children, beginning from the youngest, with by order of preference po. So ngayon nabanggit ko kanina si average monthly salary credit. May nakarinig na ba sa inyo na, taasan mo yung last 5 years mo, mas tataas yung makukuha mong pension? Baka siguro yung iba 'no, naririnig po yung gano'n. Siguro kasi ang iniisip nila is ito yung number 1, pero alam niyo po ba dalawa 'no yung computation natin for the average monthly salary credit. So whichever bears the highest, yun po yung ibibigay po natin. Whichever resulted, the higher value will be used in the computation po. So siguro ito yung sinasabi nila na sum of the last 60 monthly salary credits mo. Pero nakakalimutan nila na may divisor po yan, ha? Divided by 60 pa yan. So, if in case na mas malaki pala, no, na ibig sabihin mas marami ka palang naihulog, kasi lahat ng monthly salary credits mo prior sa semestre ng pagre-retiro, i-divide natin kung ilan yung naihulog mo in the same period. So, kung ano pong mas mataas dyan sa dalawa, yun yung magiging basis natin. To compute naman for the credited years of service, we will use this formula. So, parang ano po yan pag sa math, 'di ba? May mga ano po yan may mga katumbas na na ano po yan, meaning kapag may A plus B plus C. So, pag A plus B plus C po yan, ito po yung mga members natin. Ito yung gagamitin natin formula kung yung member natin ay covered na prior pa, bago pa sa January 1985. Okay? Pero if in case on or after January 1985, B plus C na lang. Okay? So, ang ibig sabihin po niyan sa letter A, ito po yung number of calendar years from date of coverage up to 1984. Okay? So, bibilangin natin na pag sinabi natin, ano yan from, 'di ba, ang term natin. From up to. So, bibilangin natin, sabihin natin kunyari 1980. Kunyari 1980. So, bibilangin natin kasama yung 1980 sa bilang. So, 80, 81, 82, 83, 84. So, may 5 na credited years of service. So, ganun po yung pagbibilang dyan. And it doesn't matter kung may hulog o wala. Basta po ang titignan natin is kailan po ba siya, yung date of coverage niya, kailan po ba siya naging member ni SSS. Ibig sabihin, kailan ba siya unang naging employed, 'di ba? Kailan po ba siya ni-report ng employer niya or kung self-employed naman siya, kailan po ba siya unang naghulog ng contribution niya as self-employed. Okay? Kasi hindi naman pwedeng voluntary agad. So, ang sample ko is employed saka self-employed lang. And then next po, sa letter B naman, dahil hanggang 1984 lang yung pinagbasihan natin. Sa letter B, from 1985 to 2001 naman. So, tulad din sa letter A, no, pag sinabing from, kasama yan. Okay? So, hindi mo siya ililis. Hindi mo ima-minus yung 2001 sa 1985. So, kung bibilangin natin siya, sabihin natin with at least 6 monthly contribution siya, na ibig sabihin kung ang naihulog lang niya that year, kunyari 1985, 5 lang. 0.
1986 naku 3 lang yung naihulog niya, 0 pa rin. Pero 1987 ma'am naka 9 months siya, eh, may 1 credited years of service siya, gano'n po 'yun, okey? So sabihin natin may 6 monthly contribution siya magmula nung 1985 to 2001, equivalent po 'yan sa 17. O bilangin maigi ha, baka 16 po yung maging answer natin diyan, hindi po natin siya ima-minus. Then letter C, from January 2002 up to the present na po 'yan, So medyo kung mapapansin niyo po, sini-simplified namin 'no, yung explanation dito. So tatandaan lang natin from January 2002 up to the present, divisible by 12 na siya. Ibig sabihin kung sa letter B kanina ang sample ko, 1986 'di ba sabi ko may 3 siya, 0. Pero sa letter C, kung 2002 nangyari 'yun, may 3 siya, divide natin sa 12, may 0.25 siya. So kumbaga, nakaka-earn pa rin ng point something yung mga inihuhulog niya at para makabuo ka ng 1 CYS dito, dapat buong taon talaga meron, okey? Pero at least kahit di natin mabuo, divisible by 12 naman, may na-e-earn pa rin na point something. So hopefully clear po tayo dito. Ayan, kasi mamaya tuturuan ko na kayo ng computation. So kung naintindihang maigi 'no, yung average monthly salary credit and credited years of service po, ito naman yung formula natin for monthly pension. Okay, so ito yung gagamitin natin sa sample. Ayan. Pero if in case na kunyari may nagtanong sa inyo, kasi ano ma'am, 20,000 yung average monthly salary credit ko tapos ano, parang hindi naman siya sure, sinabi niya lang sa inyo na wala naman siya pinakitang any document to prove na 20,000 yung average monthly salary credit niya. So ang pinaka-safe answer diyan, itong number 2. Okay, so 40% ng 20,000 magkano po yun? 8,000. Pero siyempre dapat ang sagot diyan more or less po 8,000 kasi siyempre magva-vary yan gaano katagal ka na bang member ni SS, may dependents ka pa ba, ganyan. So ito po yan po yung number 2. Sa number 3 naman, if in case na ang nagtatanong sa'yo is sabi niya, "Naku magmula nung nagsimula akong member ni SS ano pa lang yun, 80 pa lang yung minimum nun naging 90, 110, 240, 390 ngayon nga 'di ba 560 na siya ano, plus 10 kapag ano, kapag employed ka kasi may easy na ₱10 so 570." So nandun lang talaga ako 'no. So ang sagot natin diyan 1,000 per month if with less than 10 credited years of service. Yan po yung kino-compute natin kanina ha, yung pinapaliwanag ko and this is for total disability and death. Kapag naman po, if 10 credited years of service, 1,200 per month yan. Pag 20 naman, 2,400 per month. So once again, this is for those na talagang mababa no, yung mga hinuhulog niya magmula pa noon. Pero alam din nating lahat no, na starting January 2017, may 1,000 additional benefit and 13th month pension po 'yan every December equivalent to 1 month pension. So ibig sabihin ang pinakamababa 'no, na benefit na starting ng January 2017 instead na 1,000, 2,000 na 'yan. Ito 2,000, 2,000, 2,200, 3,400 na po siya. Kasi ang kagandahan po ng additional benefit, what's the difference between pension increase and additional benefit? Pag sinabi kasing pension increase hindi natin ramdam, 'di ba? Parang 22 times nag-increase ng pension pero hindi naramdaman ng lahat, 'di ba? Ang nakaramdam lang talaga yung mga pensioner that time. Kasi sila po yung nakinabang, 'di ba? Kasi sila po yung nagpe-pension that time. Pero on the 23rd, ang term na ginamit is additional. So ibig sabihin po ng additional benefit kahit yung mga magpe-pension pa lang ngayon, kahit yung mga kaka-member pa lang ngayon, until such time mag-pension sila, kasama po kayong lahat dun sa 1,000 additional benefit. Okay, so hopefully clear Ngayon kung medyo, ayan, nalilito na kayo dito, MDAS rule po kasi yan. So bibigyan ko kayo ng shortcut. Tapos hopefully habang nakikinig kayo, sabayan niyo po ako sa pagko-compute mamaya kasi ito yung gagamitin ko pero ito po sana yung gamitin niyo. Okay, bigyan ko po kayo ng time para mag-screenshot. Palagay po kung SSD
Ayan, nag-o-online selling lang. So, check natin, nag-i-screenshot na po ba tayo? Para po tingnan natin kung makakasagot 'no, sa computation and kahit po sa mga makakapanood nito sa later time na yung iba kasi hindi daw po maka-attend ngayon, susunod na lang daw, titignan na lang nila sa recorded, session 'no. 'Pag na-post na sa YouTube, hopefully makisabay din po kayo ng pag-compute. So, tignan natin kung tama. Okey? So, 1, 2, 3, 3, 2, 1 sana tapos na po mag-screenshot. So, sample computation na po tayo ngayon. And siyempre may disclaimer ako dito kasi may nagtanong dati, sino po si Isagani? So, ito po disclaimer lang namin, yung mga sample po namin dito, sample lang po 'yan medyo, gawa lang po ng malikhaing isipan ng aming mga kasamahan, ayan yung mga pangalan po dito. So, dito po si Isagani daw filed for his retirement benefit effective January 28, 2023. So, compute daw po natin yung monthly retirement pension. So, dahil January 28, 2023 yung, yung pagfa-file niya ng retirement benefit, ayan. So, isipin natin siguro 60 to 64 years old pa lang 'to 'no. So, gagawin natin ngayon is tatanggalin natin, determine natin yung exclude natin na semester of contingency. Okay, so siguro kanina may nakita akong question na, eh. May nakita na kaming unang question. So, hopefully nakikinig siya ngayon, ayan, at siguro mage-gets niya na agad 'no, kapag po nakinig ngayon kung paano po 'yun. So, dahil po January 2023 siya nag-retire. So, first quarter po 'yun, then we need to move another quarter backward, 'di ba? Kaya po ang tinanggal natin dito, 'di na namin pinakita si 2023 is October to December 2022. So, tinanggal na natin yung semestre ng pagreretiro niya. Ngayon, sabi kanina, hanapin natin yung 60 months, 'di ba, backward. So yun yung unang computation ng average monthly salary credit. So mamaya babanggitin ko naman yung isa pa. Okay, di ko na po kayo papahirapan. So dahil yan po yung mga nakalagay na monthly salary credit niya, hanapin daw natin 'no, i-add natin yung last 60 monthly salary credit prior to semester of contingency and di-divide natin sa 60 para makuha natin yung average monthly salary credit. So ito yung pinaka-total niyan nung 60 months niya and then dinivide natin by 60, ang lumabas po is 15,750. And dahil ayoko na po kayong pahirapan pa, ayan kinompute ko na lang din 'no, yung sample natin. So ang magiging answer po kasi kung yung number 2 yung gagamitin natin is 10,937. So sabi ko kanina whichever bears the highest amount, yun yung gagamitin natin. So, for sure obvious naman 'no, na ang mas mataas naman talaga 'no, si 15,750. So ito na po yung magiging basis natin for the average monthly salary credit. So sabi kanina sa letter C, total number of contributions paid beginning January 2002 up to the month prior to the semester of contingency divided by 12. So ito yung mga hulog po niya 'no, nung, sa letter C po niya beginning from January 2002 up to yung month prior sa semester. So hanggang September 2022. So credited years of service naman po, ang binibilang natin dito. So 249 divided by 12 is equivalent to 20.75. Sa letter B naman, sabi dito kailangan daw at least may 6 months contribution from 1985 to 2001. So makikita po natin na lahat naman po umabot ng at least 6 months. So may tatlo po siya diyan. And dahil 1999 lang naman po siya naging member ni SS, 0 yung letter A niya. So, ang equivalent po ng CYS niya, credited years of service is 23.75. Then, the average monthly salary credit is equivalent to 15,750. So, kapag kinompute natin, sige nga po, titignan ko rin sa ating chat facility. Nakasunod po ba? Magkano kaya yung magiging pension ni Isagani? Gamit po yung number 1 and number 2. May nakasunod po ba?
Ayan, mukhang tahimik talaga, nakikinig na maigi ang ating mga ka-eskuwela. Okey. Oh, 'di ba saktong-sakto tinitignan ko yung mga questions niyo po dito, eh. And nakakatuwa 'no, kasi talagang about retirement naman ang mga mga questions po ninyo. Okey. So, number one tignan natin ha, kung tama po yung naging answer natin. Kung gamit niyo po yung short computation natin kanina, so ito yung long term naman. So, tignan natin kung pareho ng answer. So, 7,781.25 po siya. 40% naman ang average monthly salary credit, which is 15,750 is equivalent to 6,300. Then, sabi nga po natin, since mataas yung monthly salary credit ni member, most probably hindi itong third computation na yung gagamitin natin. But just for the sake of argument, no, to show the amount due if you use this formula, syempre po, more than 20 naman, di ba? 20 or more CYS po, no? Kahit na pinakamababa pa yung inihuhulog po niya, isa galing is qualified to a minimum pension of 2,400. So, titingnan natin dito sa tatlo. Ano po ba yung pinakamataas dun po sa na-compute natin? So, siyempre ang bibigay natin kay Isagani is yung number 1. So, 7,781.25. So, ngayon marunong na po tayo mag-compute. Pero don't you worry, kasi if in case po, ay nakakatuwa, may sayang, puro anonymous naman yung mga pangalan, pero very good. 7,781.25, 63, ayan. So, sinagot nila pareho, very good po. Mga kaskwela, nakakatuwa 'no, kasi nakakasunod po tayo. Kung ngayon nalaman po natin, sabi ko nga don't worry kasi, computer computes naman, ayan. So, puwede niyo actually makikita niyo naman po 'yan kunyari, ngayon pa lang 'no, gusto mo ng malaman, magkano kaya yung magiging retirement benefit ko if in case na mag-file ako at the age of 60 o kaya at the age of 65 pa kasi may trabaho pa ako. So, meron po tayong simulated, retirement pension calculator po. So, check niyo po pension calculator or benefit calculator, makikita niyo po dun more or less magkano po yung magiging pension niyo, ayan.